Magandang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon sa technology na maaari nating magamit para patuloy na maipakalat pa rin natin ang banal na salita ng Panginoon. At ngayon po ay pag-aaralan natin ay about sa salita ng Panginoon. Ano po? So, nung mga nakaraang lesson, napag-aralan natin yung about sa salvation. Okay? Sino nag-provide ng salvation? Why we need to be saved? Okay? And ang kaligtasan ay makakamtan lang natin. So, magitan ng pananampalataya natin sa Panginoon at wala na pong ibang paraan. Okay? Sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Okay? So, and then, naibahagi po sa inyo ni Brother John Lee about sa assurance of salvation. Po, sinabi sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Okay? And then sa baptism. Okay? So, ang baptism ay simbolo ng pagsunod natin sa Panginoon, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ano po? So, napakahalaga po na naunawaan po natin yan. At ngayon po, pag-aaralan naman natin yung mga katuruan po na yan. Saan po ba nagmula yan? Okay? Hindi po yan galing sa amin. Yan po ay galing sa salita ng Panginoon. Okay? So, ang pag-aaralan po natin is the Word of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Namin pong papag-aralan, Panginoon. Dalayan ko po na kayo pong mga po sa amin. Kayo po mangusap sa mga makapakinig, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati at may taas. Gamitin niyo po. Help me to be a blessing. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, the Word of God. Okay. Unang tanong ay, maaari ba nating mapagkatiwalaan ang salita ng Panginoon? Okay. The answer is yes. Okay. Bakit po? Because it is the inspired Holy Word of God. Mababasa po natin sa 2 Timothy 3:16. Sabi po dito, "All Scripture is given by inspiration of God." Pag sinabing inspiration is ang hininga, breath, okay? And is profitable for doctrine, so fit, kabagay, para saan po? For doctrine, katuruan, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? So, ang Bible po ay sinulat ng 40 to 44 men. Approximately lang po yon. Okay? So, habang sila po ay nagsusulat ng Bible, okay, sila po ay ginagabayan ng Panginoon. Okay, yun po yung ibig sabihin nun. Isipin natin, sasabihin ng iba, ba't tayo maniniwala sa Bible? Tao lang naman ang sumulat niyan. Ano po? Kaya po tao ang ginamit ng Panginoon para maintindihan natin, nababasa. Ano po? Kung manok ang sumulat po niya, hindi po natin maintindihan. Diba po? Kaya, yan po ay inspired na salita ng Panginoon. So, ginagabayan ng Panginoon habang yan po ay isinusulat. Okay? So, ang Bible po ay malaking tulong po sa atin. Okay? So, dahil ito po yung magagabay po sa atin kung paano po tayo mamumuhay. Okay? Ito po yung manual ng ating buhay. Kung tayo po ay bibili ng mga kasangkapan or appliances, lagi pong may kasama na manual, di ba po? So yung manual po ay ginagamit para yun po yung paggabay kung paano mo i-assemble o paano gamitin yung appliances na binili mo. So ganoon din po sa ating buhay. Kung wala po yung manual, di ba po, maaaring manghula tayo. Maaaring magkamali tayo. Pero ito po yung manual. Gamitin po natin. Ito po yung magtuturo po sa atin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Diba po? Kung gusto natin maging mabuting anak, basahin natin ang Bible. Nasa Bible po. Kung gusto natin maging mabuting citizen, nasa Bible po. Diba po? Paano maging mabuting empleyado or boss, nasa Bible po. Okay, so ito yung love letter sa atin ng Panginoon. Remember, nung araw po,
Naikukwento po na uso po ang love letter, unlike ngayon, hindi na masyadong naano po yung love letter. Pero talagang tinatreasure po yung love letter po between sa magkasintahan. So ito po ang love letter sa atin ng Panginoon. Punong-puno po ng pag-ibig. Okay, ang Bible po, okay, ay consists of 66 books. Okay? Isang aklat na may 66 na aklat. Imagine parang library. Po. At ito po ay nahati sa dalawang testament. Okay? Ano po 'yon? Old Testament and New Testament. Okay? So ang Old Testament po ay merong 39 books. Okay? At ang New Testament ay may 27 books. Okay, 39 plus 27 equals 66. Okay. Para madali nating matandaan, yung 39 na lang po, i-times nyo, yung 3, tsaka 9, equals 27. Yun po yung bilang ng New Testament. Ulitin ko po, ang Bible po ay may 66 books. Okay, nahati po siya sa ilang testament po? 2. Okay, ano po yun? Old Testament and New Testament. Okay, ang Old Testament po ay may ilang aklat? 39. Okay, while ang New Testament ay 27. Okay, so sa panahon po natin, marahil masira man lahat ng bagay, magunaw man ang mundo, pero ang Bible hindi po kailanman masisira. Po, sabi ng Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but the word of God will not pass away. Okay? So, mapagkakatiwalaan po talaga natin ang salita ng Panginoon. This is the inspired holy word of God. Okay? So, yun po yung unang parte po. Pangalawang parte po ng lesson po natin. Ano ba ang ginagawa ng Bible sa buhay natin? Okay? So, isa-isahin po natin. Una, ito po ang magtuturo sa atin kung paano maligtas. Okay? Sabi po sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Diba po? Ito po yung magtuturo sa atin paano tayo makarating sa langit. Ito po yung tuturo. Sabi sa John, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Okay, sinulat po pala ito para malaman natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Diba po? Kung may nagtuturo po ng sinasabi nila paano maligtas pero walang Bible, huwag po tayong mag-rely po dyan. Diba po? Ang kaligtasan po ay kukuha naman po natin yan, ang aral na yan mula sa salita ng Panginoon. Okay po? So it teaches us the way to heaven. And the number 2, it teaches us how to live. Paano mamuhay. Sinabi ko nga po sa inyo kanina, ito nagtuturo sa atin so paano tayo mamuhay sa pang-araw-araw. Basahin po natin sa John chapter 10 verse 10. Ito po mababasa natin sa Bible. Okay. Sabi po dito sa John chapter 10 verse 10, a thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Okay? So kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Okay? Hindi lang po yan. Hindi lang po tayo tinuturuan kung ang daan patungo sa langit. Hindi lang po tayo tinuturuan na paano mamuhay. But binibigyan niya po tayo ng spiritual understanding. Okay? So, tayo po ay bulag spiritually. Diba po? Pero ang salita ng Panginoon, ang mag-e-enlighten po sa atin, magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Diba po? Sabi nga po, I am the way, the truth. Siya po ang katotohanan. Doon natin malalaman. Sabi ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay? Ang katotohanan
ang magpapalaya sa atin. So, ang Bible, binabasa po natin yan, bibigyan niya po tayo ng spiritual understanding. Okay? Hindi lang po yan. Ipapakita niya rin po sa atin ang mga tama na bagay. Okay? So, matidistinguish natin hindi lang between right and wrong, and also between better and best. Okay? So, yung right and wrong, madali natin siguro makita. Pero, how about sa better and best? Diba po? So, sa Bible, dyan po natin ito makikita. Okay? Hindi lang po yan. Okay? Ang Bible po, napakahalaga ng ating buhay dahil ito po ang magbabago ng ating buhay. Okay? Hindi po therapy, hindi po medicine, hindi ko po kayang baguhin, but kung paano nyo po pahalagahan ang salita ng Panginoon, dun po natin makikita ang pagbabago sa inyong buhay. Okay? Ito po yung magbabago sa atin. Okay? God's Word changes life. Okay? Not only that, when you read your Bible, it will increase your faith. The Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay? So, hindi lang binabasa, but pinapakinggan din. Okay? Sa pakikinig natin ng mga messages every Sunday, sa mga preaching, diba po, doon mas lumalaki yung ating pananampalataya. Okay? Bakit po? Kasi ang Bible, ito po yung ating spiritual na pagkain. Tayo po physically, kung tayo po ay hindi kakain, tayo po ay magugutom. Tama po ba? Ganon din po ang ating spirito. Kung hindi po natin ito pakakainin, manghihina rin po yan. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, but sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Okay, so ito yung ating spiritual food. Okay, so napakahalaga po niyan. Kung natin hayaan na manghina ang ating spirito, okay, sa pakainin natin yan. Okay? It gives us example how to live. It gives us wisdom. It gives us knowledge. Okay? So, kaya pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. So, ano pong dapat natin gawin? Mahalin natin ito. Basahin po natin. I-meditate. Okay? At pag-aralan. Okay? Dahil salita ng Panginoon, it's pure, purified 7 times, diba? Inspired, preserved Word of God. Okay? At makikita po natin na ang mga bagay na nakatala dito sa salita ng Panginoon ay mapupulfill. Lahat po ito mangyayari. Diba po? So, kaya napakahalaga na everyday ay basahin natin ang salita ng Panginoon. Sabi ni Jeremiah, mas pinapahalagahan niya pa ang salita ng Panginoon kaysa sa kanyang pagkaing pisikal. Okay. So, ganun po. And maraming salamat po sa inyong time. I hope na kayo po ay natuto. Okay, patungkol po sa salita ng Panginoon. And God bless you. And tayo po yung Lord, maraming pong salamat sa inyong salita. Na nagtuturo po sa amin, Panginoon, how to live. And para mas makilala po namin kayo, Panginoon. And pagpalain niyo po ang mga nakapakinig. Kayo po ang tumulong sa kanila na lumago sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po nilang isa pa ni Jesus.